champs are here, still with us from the UST Growling Tigresses. Coach Heidi Ongkoy, Danganan, Bridget Santos, Eka Soriano, and of course, Finals MVP, Kent Pastrana. Guys, we talked about Game 1 and Game 2. Punta naman tayo sa the big game of the trilogy in Game number 3. Koy, let's start with you. We knew coming in, it was the last practice na no, ng mga ate mo. Eka's last practice, Kent's last practice. For you, looking at your ate's last practice, can you describe what was it like? What was the environment like for that one last practice with him? Sobrang saya namin kasi last practice na siya for this year. Hindi dahil medyo mananalo. Hindi, dahil last practice na to kahit ano mangyari. Before pa siya pag-start, parang sinasabi, uy, last practice na, parang gano'n. So good vibes, ha? So good vibes po talaga yung last practice namin. And parang sobrang enjoy lang po namin that time. Parang kahit na Game 3 the next day, parang in-enjoy lang namin yon, lalo na with Kent and Ate Eka na last training na nila. So parang sinulit namin, sinet nila yung tone na parang enjoyin lang natin to para, kasi parang yung pinaka sinasabi nila sa amin, i-enjoy kasi talaga namin pag naglalaro kami. Kasi parang dun lumilitaw talaga yung laro ng Tigresses po eh. Anong emotion yan, Ket, ng ganyang, alam mong patapos na, at uncertain pa. Siyempre, iniisip mo mananalo kayo, di ba? But the result is still not there. Pero ito na talaga yon, wala nang susunod na taon, wala nang susunod na practice. Anong emotional? I know you want the practices to be over for sure, pero routine nyo na yan buhay nyo na yun. Ano siya, parang mixed emotion siya eh. Happy siya, sad siya na di ko alam kung ano yung ma-feel ko kasi mamimiss ko rin yung mga teammates ko eh, lalo na exactly. last training ko na kasama sila. And ano lang, sobrang grateful lang ako sa kanila kasi yung last training namin sobrang happy namin lahat. Parang nag-enjoy lang kami. Yung moment na yun parang talagang tinodo na po namin lahat. Lahat po ng pawis, pagod, lahat ng lakas po namin, binuhos po namin sa training na yun. And ayun po, yung magandang training po namin na ginawa yun, ayun po, nadala po namin sa laro. kinabukasan po na game. So, lahat po kami happy kasi mas maganda yung result na nakuha po namin po. Coach, did you feel emotional during that last practice? Because grabe yung pagpapalaki mo kay Eka and Ken to be these MVPs, both of them. And now you're saying goodbye. Did you feel any emotions that night or the night before the last practice? Actually, we made, yung kami mga coaches, we talked prior to that last practice. Kumuha kami ng mga videos. Inisip namin yan, a tribute. It was posted na dun sa page namin, a tribute for Kent and for Eka. So, may drama pa ako. Kunyari, may viewing kami, extra viewing for NU. So, sabi na, may papakita ako sa inyo importante na kailangan makita nyo lahat. And after that, yun na yung video nila. So, they start crying na. Tapos, yung mga videos ng each of the player kinuna namin, pati sa mga coaches, parang tribute for them. And I think, How nice. kaya namamagay mga mata ni Ken tsaka ni Eka during, pero nakasmile sila. So, it's more on that para medyo happy lang lahat. Sending their last game tomorrow. Sino naging pinaka-emotional sa ko si messages? Ikaw? Parang hanggang ngayon nga, nararamdaman ko pa Parang, sige nga, ikwento mo nga nararamdaman mo ngayon at noon, nung time na yon. Siguro yung karera mo na rin sa UST. Kasi ang tagal kong kasama si Coach As in, 7 years. Simula nung kinuha niya ako, kala ko noon ayoko na maglaro. Pero binigyan niya ako ng opportunity at, na makabalik. Tapos, nung unang season ko sa kanya, medyo hindi pa ako ganun. Kasi nga, di ako naglalaro as point guard. So, tinuruan ako, hinasa. Kinonvert. Tapos biglang nag-pandemic. Yung pandemic na yun, doon ako hinubog ng coaches. Sa pagiging point guard, inaral ko paano mag-play, ganito, ganyan. Nagpalakas ako ng katawan. Kaya, ayun, happy din ako nung pagbalik after pandemic. Yun, doon na nagtuloy na yung career ko. Tapos, yun lang. Sad lang for me kasi na-injured ako. And happy naman ako ngayon dahil nakabalik na ulit. Like, no injuries, healthy. And happy ako kasi naging ka-teammate ko rin si Ken. Yun, hindi ko inaasahan yun kasi pareho kami ng ibang school. Correct, pinanggalingan. Nasa Lasal siya, ako nag-UST. Tapos yun, bilang happy ako kasi nag-end yung career namin pareho na magkasama. And
nag-iwan ng magandang legacy sa UST. Yeah. And what does it feel like for you, Bridget, na may legacy na nga kayo na 2 championships? Kasi pag-usapan natin ng konti muna yung Game 3. Kasi down 10 din kayo. Actually. Hindi madali na... Oo, kaya nga di ba sabi ni Kent, ang ganda ng energy nila from game number 2, ipanalo sa training. Pero nung simula nung laro ng sa game 3, medyo shaky pa. Was there any panic on your... parang doon yung nakita na walang panic kasi buo na talaga kayo. Yun na yung culmination ng UST culture. Down 10, ano nangyari? Ano yung inisip niyo? Wala naman pong panic. Pero andun po yung thought na, ay, hindi na tayo nag-enjoy ulit. Enjoy lang ulit. Kasi parang, sige nga po, down 10. Pero parang isip namin, ito na naman tayo. Balik tayo ulit. Dapat mag-enjoy lang tayo. Positive lang. Lang po yung inisip namin. Ano nangyari doon, Coach? Down 10 early in the third game. What do you remember as a coach from your POV? From first quarter, we're just missing our shots. Mga Tutok, tutok. ano? Ang Parang dami. may lead Sabi talaga. nga namin, pinag-uusapan namin, oh my, parang ang tight nila. Parang ang tight nila na dikit yung mga shot, walang pumapasok. Wala akong pinariringgan ko eh. Pero sige, Koy, anong nararamdaman mo nung time na yun? Maraming mga dikit na shot. Hindi ko rin po naintindihan that time. As in, siguro nga po yun, parang sobrang naninigas kami. And siguro kaba na rin dahil nga game 3, tapos yung crowd talaga, nagulat kami. Sarap. Talagang full force yung UST community sa pag-support sa amin. So siguro yun, mahalat lang po talaga nung first po. Paano kayo nakabalik, Ken? Kasi medyo may mga big shots din na nangyari. At yung pace ulit, no, na bumilis uli yung game. How did you come back from that 10-point lead? We start lang po sa defense po namin. Kasi pag nakaka-stop po kami on defense, doon po kami nakakaran sa offense. And yun, yung sabi nga namin ni Eka sa mga bata, huwag nyo i-pressure yung sarili nyo. Enjoy nyo na yung game kasi the more na nag-enjoy tayo, mas magaan yung nilalaro. So, ayun, sinimulan po namin sa defense and nung nakastop na po kami, nakakaran po kami, doon po nakahabol po kami ng paunti-unti. And parang gumaan na po yung ang takbo ng team namin. Nakakuha na po namin yung rhythm namin, yung momentum po namin. Wala na, tuloy-tuloy na, Yes parang po. runaway train na, no, after. Coach, ano una mong naisip nung tapos na lahat? Championship, ano na, final buzzer. Hindi ka na technical. Hindi ka hindi ka na tumawag na Mga players ko na yun na technical eh. Na. Loko lang. Pero ano naisip mo, Coach? What were your first thoughts? Of course, hinahanap ko sila Kent tsaka sila nice, Eka, yung mga nice. seniors ko. And nakita ko si Oma, nung nakita niya ako, binitbit na niya ako, tapos inikot-ikot niya ako sa nahilo ako. So, yan, I'm just so happy na for Eka and Kent and also for the UST community. Of course. And yung mga naniniwala sa amin from day one of our program. Siyempre, para sa kanila talaga yon yung championship ng UST. Eka, may natandaan akong kwento nung media day bago mag-start ng season. Sabi mo, nung natalo ko yun nung 87 sa Game 3, pumunta ka agad kay Kent. Lumapit, di ba? Yep. Hinag mo siya, sabi mo, babalik tayo dito, mananalo tayo. Ngayon na nagawa nyo na yon sa 88, ano yung pakiramdam? Bumalik ka ba agad sa kanya after nag-final buzzer? Ano sabi mo? Kasama sila. Niyakap ko siya eh. Tapos iyakan lang kami ng iyakan. Tapos biglang may tumalon sa akin. Nagkauntugan pa kami ni Braver. Si Karil. Wala, tas after, yun na, yung hawak-hawak na namin trophy. Hindi na namin sasabihin, sabi ko sa kanya lang, ito na yun, ito na lahat yun. Full circle. Tapos Kita namin after yun, nung ang ganda. game na po, hinahanap namin yung picture namin na umiyak kami. Sabi ko sa kanya, be, ito yung hinahanap natin picture, yung magkayakap kami na nag-iiyakan kami. Sabi ko, ipopost ko to kasi, redemption natin to eh. Kaya ayun, happy lang talaga ako kasi yun nga, lahat ng pag-iirap namin nagbunga. And of course, MVP. Siyempre, bonus yan. As we always see, the championship's the goal. But as a last question, I guess, Kent, sa mga napanood namin this year, is this the best you've played? Is this the best Kent Pastrana that we've seen? Most elite that you've been? So far, siyempre, may angat pa yan. Pero so far in your career, is this the best that you feel like you played? I feel like hindi po yun yung pinaka-best game for me. Wow. Kasi parang
For me, yung best game ko siguro yung second round namin against NU din po. Kasi sobrang gaan din po ng pakiramdam ko. Parang nag-enjoy lang ako, lahat ng bitaw ko pumapasok. So sabi ko, nakukuha ko na yung rhythm ko. And yung game po namin kahapon, siguro ginawa ko lang yung best effort ko talaga na makatulong sa team. And of course, nag-start pa ako sa defense. Yung aggressiveness ko, yung energy ko na binibigay sa mga teammates ko. Kasi as a leader, pag nakikita ka nila yung energy mo, mas mataas. Yeah. Siyempre, sinusunod ko din po nila. Pero So, yun this na po. year, do you feel na nag-reach ka talaga ng ibang level? Yes po, This whole yes year. po. no? Yes Parang halata. Yan. Kitang-kita sa laro eh. Well, congratulations. Wow. Meron pa bang ibang celebration? Kasi I'm sure hindi lang isa yan, dalawa. Or ayaw nyo sabihin kay coach muna. Okay lang, sige lang. Basta importante, wala nang training. Wala muna. Congratulations, coach. Congratulations. Congratulations Thank to the you whole so community. much. Nag-champion, na-reclaim on a year na nag-host ang UST. There's nothing like it. And congratulations sa inyong mga careers. And we will see you. We will see you. We will see you next year. There you go.